umpisahan na po natin, Sir George, nga dun sa anunsyo ni Secretary Jaime Bautista na hindi muna papayagan na madagdagan pa yung ating mga motorcycle taxis dito sa Metro Manila dahil nga sa posibleng negative impact sa traffic. Dadagdag pa. Sang-ayon ba kayo dito? Pabor ba kayo dito, Sir George? Ma'am, baka pwede ko pong umpisahan dun sa saan po ako sobrang pabor na pabor. Pabor na po tayo talagang matuloy na po itong batas sa motorcycle taxi. Kung naghihintay po yung taong bayan ng 5 taon, ako po, yung kumpanya po namin, 8 years na po kami nakikipaglaban para dito sa ganitong kosa natin para sa ating, hindi lang sa mananakay, pati na rin sa ating mga biker partners na talagang nangangailangan ng trabaho, hindi lang po sa Metro Manila, pero sa buong Pilipinas. I think the moratorium, ma'am, is in line kasi nagkakausap yata yung kabinete a few weeks ago, tapos marami ring calls for the ease of congestion sa Metro Manila. So I think it's in line with that, no? Ako naman po, yung pag-aaral po kasi sa Metro Manila, sa Cebu, 5 taon na po namin ginagawa niyan. Siguro naman po na-prove na po namin na viable po at ligtas ang pagpapatakbo ng motorcycle taxi bilang public transportation vehicle. Sana naman po mabigyan ng tsansa, hindi lang po yung mga metropolitan, itong malalaking syudad, pati rin po yung mga ibang provincial cities natin. Kasi dito po talaga, kinakailangan hindi lang po yung mananakay na magkaroon ng mas maraming options kahit pong konti yung traffic, maluhay traffic, or kahit walang traffic, pagdating po natin sa probinsya, ito po ang primary mode of transportation. Wala na pong ibang masasakyan. Kaya napaka-importante po nito talagang magkaroon na po tayo ng mga iba't ibang lugar. Hindi lang po sa metropolitan. Kasi kung iisipin po natin, 5 taon po tumatakbo na po yung angkas, na-prove na po natin na talaga pong maganda po at ikabubuti to ng ating mananakay at ng taong bayan. Okay. So sabi mo nga, no, kasi nga kailangan ipalawig na nga, na ilabas na sa Metro Manila. Ano yung mga syudad po ang nakikita nyo sa Pilipinas kung saan dapat itong 8,000 na pinayagan po, nabibigyan po ng motorcycle clearance, approval, para po sa mga syudad outside Metro Manila? I think there's a lot of cities, no, outside of Metro Manila. Nandiyan po yung dito lang po sa Region 4A, nandiyan po yung Batangas. Pagdating po natin sa Visayas, nandiyan po yung Bacolod, Iloilo, Davao po, isa pong another metropolitan, yung pangatlong metropolitan po natin. Marami pong lugar talagang nanangailangan ito at marami na pong habal-habal doon. Informal pa rin po sila, underground pa rin po sila. Wala pa rin pong sapat na training na nabibigay, wala rin pong insurance. Kaya ito po talagang, for me, kung meron po tayong state of calamity or emergency, ito po yung ating state of emergency. Kasi tumatakbo na po yan ngayon, meron na po tayong solusyon dito sa Metro Manila at sa Cebu. Sana po ay mabigay na po natin yung mailaan na yung solusyon natin sa mga tao talagang nangangailangan, lalo-lalo na po sa kabuhayan ng ating mga habal-habal na pwede na po sila maging profesional at lehitimo. So yung request na palawigin to expand yung pilot study to areas outside of Metro Manila, ano ang rationale doon? Kasi meron bang pagkakaiba to fly within Metro Manila or outside naman the metropolis? Actually po, kung tutuusin, ma'am, kung gusto po natin pag-aralan to, nako, pwede po natin pag-aralan to ng 100 years. Kasi po marami pong iba't ibang pwedeng gawing anggulo na pag-aaral. Mountainous region, diba? Kung wala nang ibang masasakyan, paano kung isang pamilya yan? Marami po nagsasabi sa mga mountainous regions natin, walang kahit anong 4 wheels ang pwedeng umakyat sa bundok. Isa po yun. Meron din po tayo sa provincial cities na hindi naman po talaga congestion, pero ano po siya, primary mode of transportation. Ibig sabihin, ito limitado po yung kanilang mga options. Meron din po tayong mga highly urbanized cities na parang Metro Manila na mas maliit, na meron din pong na-experience na congestion dahil po progressive yung city nila. So marami po tayong pwedeng pag-aralan dito. Kaya lang po, ang kailangan po natin gawin is yung regulation, yung standards po natin sa pag-training, na paglimita ng aksidente, na hindi po na-aksidente yung ating mga bikers, pati yung pag-regulate po ng insurance, mga claims, ito dapat po ma-implement po ng tama at magkaroon po tayo ng, kasi po lahat po ng attention na sa Metro Manila lagi. Ito na po naman po yung naging problema ng Pilipinas. Paano po natin to i-regulate?
doon sa mga syudad sa labas na malayo po sa kapital. 'Di ba? Yung mga may LTFRB office po ba doon? May LTO office po ba doon? Sino po ba 'to? LGU po ba at combination po ba ng national pati mga lokal? So ito po yung mga pwede nating gawin. Pero sa akin po kasi, pwede na po kasi ipasa yung batas. Now in the meantime, habang hinihintay po natin dumaan po sa Kamara, nandiyan na po yung ating ebidensya, nandiyan na rin po yung ating experience kung paano patakbuhin to sa ibang lugar. At alam ko po, magiging successful din po to. Kasi kung 5 taon na po yung pelota, 8 years na po namin ginagawa to, 8 years na po akong pupunta sa Kongreso at Senado, pinag-uusapan namin to. Talagang ekspertong-eksperto na po tayo dito sa ganitong klaseng pamamalakad at pagpapatakbo ng motorcycles as a public form of transportation. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.